kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng 75 years of P&G. Wish ko Kapag may problema, madalas nating naririnig ang payong, huwag kang mawawala ng pag-asa. Pero hindi ganun kadali ang magpakatatag, ang magtiwala at ang umasa. Hanggang kailan ba dapat lumaban ang isang tao? Narito po ang dalawang kwentong sumasalamin sa mga katanungang yan. Sa loob ng 2 taon, pilit hinanapan ni Mang Odi at Marisa ng remedyo ang sakit ng kanilang anak na si Magda. Pero ang payo ng mga doktor, imbes na gumasto sa pagpapagamot, mag-ipon na lang daw sila ng pampalibing. Kung kayo ang nasa lugar nila, matatanggap at susundin niyo ba ang payo nito? Mula sa Cebu, lumuwas ng Maynila si Ricky upang mag-aral. Tulad ng marami nakapos sa pera, pinagsabay niya ang pagpasok sa kolehiyo at pagtatrabaho. Pero kakaiba ang working student na ito dahil si Ricky ay estudyanteng magbubuti. Buong-buo raw ang loob ni Ricky na makapagtapos, pero nangangaba siyang kahirapan ang babasag sa mga pangarap niya. Matagal pinangarap ni Mang Odi at Marisa na magkaroon ng anak na babae. Hindi naman sila nabigo dahil nabiyayaan sila ng sanggol na pinangalanan nilang Magda. Pero ipinanganak ang bata na may bukol sa ulo. At ayon sa mga doktor, ang malaking umbok ay ang utak nito na nakalabas. At hindi raw magtatagal, posibleng bawiin na ng langit ang kanilang punting kerubin. Sinong magulang ba ang makatatanggap at makapaghahanda sa napipintong pamamaalam ng anak? Biyaya kung ituring ng mag-asawang Odi at Marisa ang kanilang mga anak. 3 sa mga ito ay lalaki, kaya nanalangin na sana pagkalooban din sila ng prinsesa. At tila dininig naman ang kanilang dasal. Siya si Maria Lori o mas tinatawag nilang Baby Magda. Pero isinilang siya na tila may kakambal na sumpa. Masaya po, pero nung nakita ko na po yung anak, hindi ko lubos maisip na ganun siya lalabas. Kasi inalagaan ko siya ng siyam na buwan sa tiyan ko. Pagkatapos, yun na makikita ko pagkalabas po. May bukol po siya sa ulo. Ang pendings po ng doktor sa amin, encephalosis po yung pendings po nila na sinabi sa amin po. Yun daw po yung parang lumalaki po sa ulo niya. Pag lumalaki din po siya, sumasabay po yung bukol po niya na lumalaki po sa ulo. Ang sinabi po ng doktor sa amin po, ma'am, bali utak na niya po yung lumabas sa ulo niya po. At sa unang tingin pa lang daw ng mga doktor, ay agad silang tinapa ng masamang balita. Nung pinunta namin ng hapon, nung pinanganak siya, 2 days to 3 days, mamamatay na. Yun po yung sabi ng doktor mo. Pero hanggang sa ngayon, buhay pa naman po. Nagpapasalamat po kami kay Papa Jesus na hanggang sa ngayon, buhay pa po. Bali, 2 years and 5 months po, ma'am. Tapos siya maligo, sinusuotan ko ng damit. Naapusan ko muna siya ng langis para yung lamig po niya lalabas po ganun. Basta basa po pagpag, basa-basa ganun po. Parang may lumalabas na tubig ganun po dun sa mga sugat-sugat niya po. Hindi po ba nakakasama po yan? Hindi ko lang po alam. Maliban sa nakalabas ang utak ni Baby Magda, hindi rin siya nakakakita, hindi pinagpapawisan, laging naninigas ang katawan, hindi rin umiiyak na gaya ng ibang bata. Ngunit sa kabila nito, siya pa rin ang anghel ng pamilya. Mahal na mahal pa rin po namin po, kahit na ganyan po yung kanyang kalagayan. No?
Matinding sakripisyo ang kinakailangang gawin ng mag-anak para madugtungan pa ang buhay ng kanilang bunso. Ganito po kalayo mula rito sa bahay hanggang dun sa highway po. Mahigit 1 kilometro po yung nilalakad ko para makatipid lang po. Para yung matipid na pera po, na pamasahe, pambili na lang ng pagkain at saka gatas ng anak ko. Kahit malayo po yung nilalakaran niya, nilalakad po niya. Kahit tumulan. Naawa po ako sa kanya. Wala naman po akong magawa. Guardia si Mang Odi at panggabi ang pasok niya. Pero pawi naman ang pagod at puyat dahil may nakaabang daw na pakonsuelo sa kanyang pag-uwi sa bahay. Pag galing ako sa trabaho, bali pag nakikita ko na po siya, natatanggal po yung mga pagod ko po. Habang si Nanay Marisa, hindi lang alaga ang inaatupag dahil nagsa-sideline din bilang labandera tuwing Sabado at Linggo. Pandagdag din daw ito sa panggastos ng pamilya. Ang mga kuya ni Baby Magda, bagamat mga musmus pa, ay hindi rin maiwasang magtanong sa kalagayan ng kanilang bunsong kapatid. Tinatanong niya po ako kung siya magsasalita at saka lalakad po. Hindi sila nawawala ng pag-asa, kaya nais pa rin nilang ipatingin si Magda at umaasang ang itutugon ng mga manggagamot ay magandang balita. Bali sa ngayon ma'am, hindi po namin pa siya napapacheck up kasi sa kawalan po ng panggastos ma'am. Kaya hindi po pa po namin napapatingin sa doktor po. Wish ko Alam mo bang place yun? Dumiretso na agad ang pamilya sa resort na ito upang makakuha na ng mga gamot, ngunit ang nakareseta ay tila kakaiba. At mamaya, Hoy, Bisaya! Bakit matanda ang tingin niyo sa akin? Ganun na ba yun, ha? Ganun na ba ang buhay ngayon? Ha? Ganun na, minamaliit niyo ako? Tawanan ko ito yung balang araw. Natapad ko yung pangarap ko. higit pa sa mga papremyo at pera, ang pinakamahalaga ay ang pusong bukas sa pagtulong at hindi nawawalan ng pag-asa. Sa aming 8 taon, mas abot kamay mo na ang pangarap. Abangan ang malaking mangyayari sa GMA.